Sat. Walang Dimencio Perez, karapsat. Na may isang kura-paroko di Padua na Duma. Ano sa dito na Mercedes. Sat. Hindi ko na kisa yan tagalog di pinagsarita di padi di sangwanan. Sat. Gamit di pinagsasarita di padi na Duma di sangwanan. Yung walang kapararakan, kaumada. Sabi sa mga mapanan tayo ng istorya di Japan, winto ka, tapos sa tinitawag, inilot mo manaw. Ikisayan ta kanon, sabi dyan, walang kapararakan kanon. Sermon. Kasi kakamsat, yung sermon. Pabawasan nila yung kanyang sermon, yung mga iba niyang sermon, pababawasan, gano'n. Oo. Yung walang kapararakan. Totoo naman yun kasi ngayon, unti-unti na ang libro Biblia ay unti-unti na hindi papaniwalaan na ng tao sapagkat mayroon na nagsasaysay na ang libro Biblia po ay hindi po totoo. Kung totoo man yan na nagaganap ang lahat ng nailathala sa libro Biblia, pero hindi po ito ayon sa Diyos. Yan lang. Totoo ba na sinasabi ninyo lahat ng yan, pero hindi ayon sa Diyos? Wala na. Pero ito, sinasaysay namin ito, sinasabi nyo man na hindi nagbase sa libro, pero ito ay katotohanan. Una sa lahat. Bumubuhay sa atin, Diyos na makapangyarihan. Wala pang nakakilala. Sa inyo. Ayan po. Awit lang. Hindi, meron pa akong question, sir. Bakit kasi nagkaroon ng relihiyon sa kalibro Biblia? Sa talino nga ng tao. Kung bakit nagkaroon ng libro Biblia, ito po ay ginamit sila na kasi hindi naman kinilala si Amadan. Po? Na si Amadan ay walang disiplina. Kaya ang mga matatalino gumamit ng libro, naglathala sila sa 234. Kasi ang tulagan sa kayadan at ang Diyos sa 1,000 taon. Pero hindi na tupad yung 1,000 taon sapagkat 934 pailaan kakabsat ni Ama Adan. Indarugda isuna. Nasakdal na. Sinakdal na ang katotohanan. Kapsat. Gapo marot ka kapsat anda pa 66 nga tawon. Kapsat nga tsansa meron pang 66 na taon na ito po ay tsansa. Tsansa nila, dito nila ginawa ang libro Biblia. Ang mga kasaysayan na katotohanan ay ginawa nilang mali. Kaya copyright. Ang mga tama, iminali. Kaya ito ang libro ng Biblia ang takip ng katotohanan. Ngayon, ang tao naniwala sa libro ng Biblia na ang pagkalam ng tao ay totoo. Pero ngayon na ninyo limiin kung totoo po ang libro ng Biblia. Maraming hindi totoo na nakasulat sa libro ng Biblia. Tulad ng ang Diyos ay maghuhukom, hindi ayon sa Diyos. Hindi ayon. Ang Diyos yan, hindi. Sapagkat ang Diyos po ay liwanag, pag-ibig at buhay. Ang Diyos po ay nagpamilya, kaya ang tao po ay hindi kailangan mamatay o patayin ng Diyos na sinasabi ninyo. Hindi. Sapagkat ang Diyos ninyo ay hindi po siya ang lumikha ng buong mundo. Hindi. Ang Diyos po ninyo ay Diyos-Diyosan. Kaya maluwag lang kayo na magsalita ng kahit ano sapagkat hindi ninyo kilala ang tunay na Diyos. Pero kung makilala ninyo ang tunay na Diyos, ang mga salitang nakasulat sa libro ay hindi nyo na gamitin sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Yun ang tandaan ninyo na
Hindi ako mangbagbaga, pero pinapaliwanag ko lang. O, sapagkat ang tao, dahil sa talino, ang alam nila, sila na yung totoo. Oh, ang sabi ng mga matalino, ang mga pari, sabi nila, oh, ayaw naman ang mga magulang, di ba? Sabi nila eh, kaya ako pinag-aral ang anak ko ng pari para ang anak ko ay magsilbi sa Diyos. Ah, di ba? Ngayon, sinasabi ng pare, sila po ay nagsisilbi sa Diyos. Oh, tama bang salita yun? Kilala mo ba ang Diyos? Oh, ngayon, ipapakilala ko ang Diyos sa iyo. Ang Diyos na nasa sa iyo ay buhay. Itong buhay mo. Paano mo ba pagsilbihan ng buhay mo? Papakainin mo ba? Pag-aaralin mo ba ang buhay mo? Hindi ano? Sino ang nagsisilbi sa iyo? Yung buhay mo. Yun po ang Diyos. Nagsisilbi sa atin. Ang Diyos po ay nagsisilbi sa atin sapagkat ang buhay natin ang ginagamit natin na maghanap pera. O, di ba yung buhay na ginagamit ninyo na maghanap pera, kilala nyo? Ah, hindi. O, buhay, ginagamit ninyo yan upang maghanap pera, hindi maghanap buhay. Kasi yung buhay, nasa sayo na. Ano ba hanapin mo? Ano hanapin mo? Pera. Para mayroon kang ibili ng truck, kotse, pagkain, lahat. O, paano ka makahanap ng pera? Dahil ka wala may buhay. Kung wala ka ng buhay, makahanap ka naman ng pera pero hindi mo na pakinabangan. Pera na nila. Yung mga buloy. Oo, yun. Hindi mo na pakinabangan yan. Hindi na, yung nagbabantay na sa bangkay mo, nakikinabang na. Yung nakikilamay. Kaya ito po, kahit sinasabi niyo man ay hindi nakabase sa libro, ang ipinapaliwanag namin, katotohanan po ito. Hindi katulad ng libro Biblia, na walang katotohanan. Yung sinasabi niyo na lang na si Kristo ang tatay ninyo, ama ninyo. Oh, makatunayan ba ninyo na si Kristo ang ama ninyo? Hindi, meron kayong pinagmulan eh. Ano na ngayon ang ama mo na pinagmulan mo na nagbigay sa iyo ng apelyido? Eh kung si Kristo ang kinilala mong ama, dahil Diyos, dahil anak ng Diyos, hindi mo kilala magulang mo eh. Sir, kasi sabi nila, wala pang mundo, mayroong nasisaw. Ay, hindi. Kasi nung isinilang si Jesus, marami ng tao eh. Oh, tignan nyo. May 3 hari nagsidalaw, sabi nila. Nung ipinanganak si Kristo, may 3 hari nagsidalaw. Mayroon ng ari. Di ibig sabihin, hindi si Kristo Oh, na. di maraming tao, marami na ng tao. Oh, ito isa na kita hindi kinili. Naghari ni Herodes, kadapan. Nagkapuan na kita ng hari. Eh, nagkapukin ni Ama Adan. Asa, nagkapukin ni Ama Adan na kita. Asa, Galing kay Ama Adan. oh, galing kay Ama Adan, lahat ng mga hari ng mga yan. Kahit si Kristo ay nagmula kay Ama Adan. Oh, sapagkat, ito nga, isipin ninyo, limiin ninyo, ang kasaysayan nito, sabi niya. Wala pang langit, wala pang lupa, wala pang tao. Ang liwanag ka mayroon na. Oh, umpisa yan. Paano nagkaroon ng tao dito sa mundo? Ang Diyos po ay nagkatawang tao. Oh, dito na. Si Adan na yun. Diyos nagkatawang tao ay si Adan. Si Adan ay kumuha ng isang dakot na lupa, nililok niya. Oh, ang isang dakot na lupa naging tao, siya na po si Eva. Ginamit ni Adan at Eva ang kanilang kasarian na magpamilya. Dito na nagmula ng tao. Hindi kasi ninakaw yung tadyan ni Ama Adan. Ay, istorya yun. Istorya lang yun. Pag nakawin mo ang Diyos, paano makapagnakaw ang Diyos? Ang Diyos po ay hindi tao. Paano makahugot ng tadyang ang Diyos, hindi naman tao? Yun na nga lang pakaisipin mo, talagang sinungaling na yun eh.
Oo. Kasi sinungalingan na yung isinulat sa libro Biblia eh. Makapangyarihan ng Diyos. Eh, pwede pang patulugin niya muna si Adan bago niya hugutin yung Hindi. tanya. Para gawin siyang asawa ni Adan. Hindi, para daw hindi masaktan si Adam, sabi nila. Para hindi Hindi. masaktan. Ganon, para Kasi, makalingan na dito yun. mo, dito mo na makikita. Kaya nga dito mo na limiin, isipin. Kahit wala ka namang pinag-aralan, malalaman mo na kasi nungalingan na yan. Ginawa. Bakit? Ang Adan po na sinasabi sa libro Biblia ay nagmula sa lupa. Ang iba po ay nagmula sa tadyang ni Adan. Pero ang katuruan ito, ang sinasabi po, ang Adan dito ay personal po ng makapangyarihan. O personal ng makapangyarihan. Makapangyarihan. Yung nakabalin. God Almighty. O, yun po. Personal ng God Almighty. At ang iba na sinasabi dito ay nagmula sa lupa. Para ang langit at ang lupa, ito ay personal po ng pinagmulan natin na si Adan at Eva. Kaya sabi ni Ama Martiniano, ikinamumuhayan natin ang langit, lupa at si Adan. Para maintindihan po ninyo. Paano kayo nabuhay dito sa babaw ng mundo, ng lupa, silong ng langit? Paano? Likha kayo ni Kristo? O, hindi. Sapagkat si Kristo, kung walang asawa, walang pamilya. Paano po siya nakalikha? Nang dahil sa likabok? O, sino naman ang magpapatunay sa inyo na kayo ay nagmula sa likabok? Mapapatunayan ba ninyo na kayo po ay nagmula sa likabok? O, hindi. Meron kayong magulang. Lahat po ng mga tao sa mundo ay nagmula po sa magulang. Kung ito ay hindi katotohanan, sabihin niyo sa akin, ako'y sinungaling. Dapat midwife. Kitain niyo nga. Tignan niyo yan, mga kapatid. Kung ako ay nagsisinungaling, sabihin niyo lang na hindi po kayo sa magulang nagmula. Sabihin niyo lang ako'y sinungaling sapagkat si Kristo nga ang nagsilang sa inyo. Oh, paano na kayo naman sinilang ni Kristo? Wala kang asawa. Kasi nga siyempre, Wala. Wala rin girlfriend. Si Maria ng anak, pero isa. Bugtong. si Kristo. Oh, paano naman kayo? Iginigit na niya, anak na kayo ng Diyos? Ano naman ang ginanyo niyo? Si Maria? Sinasabi na nga, bugtong anak eh. Bugtong ang anak ni Maria. Paano niyo kayong maging anak ni Maria? Isa lang ang anak. Anak-anakan ay so pwede niya. O, kahit yung pari-parihan, yung pari, tinawag ninyong pader. O, pader lang yun, hindi totoo. Dahil lang sa paniwala. Pero kung suriin mo yung katotohanan, hindi totoo nga pader siya, sapagkat wala namang siyang asawa. Diba? Eh, siyempre, kung ikaw ay father, mayroon kang anak. Kaya nga, kami, ang tunay na father. Kaya nga, naganap sa kapilya noon. Sabi niyong tatay, hindi ako father, sabi niya eh. Kunamit niya ba? Bakit nung pinirmaan mo yung kwan ng anak mo, certificate, hindi ba ikaw yung father? Ako ang father. Ako makakinibirin daw ako father. Name of father. Tapos pagkain Kitain na kapsat niya. Kitain nyo. Isa nga rin ka kapsat dito eh. Tingit na rin ka sorsoro, kakapsat. Ilaw-lawag na lang yung dito yung kapsat. Di ba father? Sabi ko, ay hindi ako father. May anak ka na po, mayroon na. Pero hindi ako father. Sa birth certificate, sinong nakalagay ng father? Hindi, alam Siyempre niya siya. siguro niyan, hindi siya pade. Hindi siya Hindi father. Hindi Kasi siya- ang tinatawag na father kasi pare. Oo nga. Pero ang hindi niya alam na siya ay father. Sapagkat mayroong nga siyang anak. So, nga rin kakapsat, yun ang sinasaysay namin na itinatama namin ang salita na hindi porket nabasa yun sa libro, ayun ang katotohanan. Suriin nyo, mga kapatid, lahat. Tingnan nyo, ako pumuna sa libro Biblia, sabi ng
Sabi ng nakasulat, sinasabi ninyo, ang libro Biblia na nakasulat ay salita ng Diyos. Kaya kung tinatanong, magsalita ba ang Diyos? Hindi, di ba? Sapagkat ang Diyos ay salita, hindi magsasalita. Paano naging salita ang Diyos na nasulat sa libro? Hindi naman tao yung Diyos. Paano magsalita yung Diyos? Hindi naman tao. Sinasabi ninyo, the Word was God. Kung ano nakasulat. Nakasulat po sa libro Biblia na ang salita ay Diyos. Word was God. Kasi nakalipas eh. The Word was God. Pero ngayon, sinasabi nyo, ang nakasulat sa libro ay Word of God. Hindi na kanyon, hindi na yun. Kaya nga questioning ko yung salita. Paano magsalita ang Diyos? Ang Diyos po ay salita. Paano magsalita ang salita? Yun pa lang. Hindi nyo na may paliwanag yun. Sapagkat hindi nyo man alam, hindi naman ninyo alam yung personal ng salita. Bakit nagsalita ang salita? Sapagkat mayroon ng personal. Ano ang personal ng salita? Si Adan. Pero hindi niya naman pinaniwalaan. Ang dami kasi yun, nagkata ako. Meron pa? Marami pang question. Ang sabi po kasi, yung pare, noong may namatay, di nagpunta po kami doon sa loob ng simbahan. Ang sabi nung pare, yung Biblia daw gawa sa simbahan. Tanungin ko sana kung nagsusulat yung simbahan. Sabi dito, ginagawa ang Biblia, ang libro. Pero hindi na ako nagtanong dahil marami akong siyempre, kung sinumbatan mo yun, siyempre, ikaw ang mali. Ikaw ang mali. Kasi, kinu-question mo na yung hindi mo naman may paliwan. Hindi naman alam yung sinasabi. Kaya nga, si Elisaria, sabi niya, yung programa niya, sa doctrination niya, magtanong kay Soriano, sabi niya noon, ang sasagot libro. Kita niyo, sabi niya, tignan ninyo yun. Sabi ni Soriano noong buhay pa, magtanong kay Soriano, ang sasagot libro. Kailan po magsalita ang libro? Hanap-hanapin doon. Hindi magsasalita ang libro. Kaya hindi libro ang sasagot, kundi tao din ang sasagot, babasahin sa libro. Yun ang pagpapatunay ay babasahin sa libro. Hindi yung libro ang sasagot, kundi yung tao ang babasa sa naisulat sa libro na yun din ang sasagot. Ngayon, sabi na naman ni Elisoriano nung buhay, papatunayan daw niya na si Kristo ang lumikha sa kanya. Malaking kasalanan na yun. Ang apelyido ni Eli Soriano. Ang apelyido ng ama niya, siyempre Soriano. Paano niya patunayan si Kristo ang kanyang ama? O kanyang lumikha? Hindi mapatunayan. Di nagsisinungaling yun. Sapagkat mayroong lumikha sa kanya, ang tatay niya, pero hindi niya nakilala. Kaya nga ipinapakilala, ipinapaliwanag namin dito kung paano para makilala ninyo ang magulang ninyo. Ang magulang natin ay hindi natin nakilala. Na sila po ay nagmula sa Diyos, nagkatawang tao, may kapangyarihan. Kaya kayo'y nalikha. Saan ba nagmula ang mga tao? Di ba nagmula sa ama at ina? Lahat tayo. Lahat tayo nagmula sa Diyos nagkatawang tao. Pero walang kakilala sa Diyos nagkatawang tao. Yung tatay mo, Diyos nagkatawang tao ka. Sapagkat nagmula sa Diyos nagkatawang tao, tatay mo. Pero hindi alam. Hindi kilala. Ngayon lang may papakilala. Sapagkat nakilala na ang katotohanan na tayo po ay nagmula sa tatlong ama. Tatlong ama, tatlong ina. Kailangan
kilalanin natin yung umpisa. Para tayo, kaya nga yung salita ni Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon, sa pananggalingan, hindi makararating sa parungunan. Kaya kung hindi kayo lilingon sa pinanggalingan ninyo, pinanggalingan ng buhay natin, ay hindi natin matamasa ang buhay na walang hanggan at walang hanggang kaginhawaan. O, si Kristo ba ang pinagmulan? Hindi. Po? Hindi si Kristo ang pinagmulan. Yun ay Diyos-Diyosan lang mga yan. Lahat po ng sekta, lahat na nahango sa libro ng Biblia, na sekta, mga Diyos-Diyosan lang ng mga yan. Ang kilalanin nyo ay personal po ng langit, personal ng lupa, at si Adan, o personal ng Diyos. Personal ng Diyos, personal ng langit, personal ng lupa, ang kailangan kilalanin ninyo sapagkat yan ay bumubuhay sa atin. Bakit sir sa mga ibang relihiyon, linggo lamang ang kanilang pagsamba? Samantala sa atin dito sa ating katuruan ay 2 araw sa Sabado. Kasi ama ito na. Ang katuruan ito, ama at ina ang iyong purihin o papurian. Hindi lang ama sapagkat ang mga tao nga, ang kinilala lang ama, ang ina hindi na kinilala. Pero hindi ka nalikha sa ama lang. Nalikha tayo sa ama at ina. Kaya nga ito na yung katotohanan eh. Mayroong ama, mayroong ina. Hindi nagsusulong na Diyos lumikha. Hindi. Eh gano'n, Mapsat. Iso nga rin dito data. Yun ang yun ang alam ng mga matatalino. Yan na yung totoo. Pero, hindi. Mga kapatid. Paano po yung Lunes at saka Biyernes sa atin? Yun po yung araw na ating pagtatrabaho para sa ating Para saan yun? pamilya. Yung 5 araw, kasi nasabi, yun daw ang naayon sa Diyos na pagtatrabaho natin. Yung 5 araw, mula sa Lunes hanggang Biyernes, yun po ang paghanap pera natin. Pero yung Sabado at Linggo, doon mo naman ire-respeto ang magulang mo. Paano sir kung nagtrabaho ng Sabado at Linggo at hindi bawal ang magtrabaho ng Sabado at Linggo? Hindi bawal. Anong tawag sa iyo doon? Dito sa katuruan ito, anong tawag mo sa iyo doon? Hindi bawal yun, hindi. Hindi bawal yung magtrabaho na ito nga ang sinasabi. Ang mga devosyonado, bawal magtrabaho. Pero, ang pagliligo ba, hindi ba trabaho yan? Yung kumita ng pera to. Ay, hindi Hindi lang naman yun eh. Yung kumita ng pera, hindi naman lang yung trabaho. Yung pagtulog, trabaho pa rin eh. Magsisibak, kahit hindi ka nagtatagin. Di ba? Yung matulog, trabaho pa rin yun. Kumain, magluto. Abay, bakit? Anong obra mita? O di matulog? Awang may kanino, di kang luto. O dito Oh. naman pa rin yun. Hindi naman sa ganon. Kasi po, yung 5 araw na yon, noon, sa Promised Land, hindi 5 araw eh. 2 araw lang. 2 araw lang. Ang para sa kanila. Para sa kanila. Oh. Ang 3 araw, para sa umong. Noon. Bakit nakasasapat naman yun 2 araw? 2 araw lang na gagastusin nila sa yung pera na hanap nila. Oh. Yun ang sabi ni Ama, ang tamang trabaho ay siyempre grasya. Kalingasan. Ngayon no, inasal mo pa yung Domingo, din Sabado, mawan. Amsat. Yung man na kayo kasawi, kakabsat ka dito, bawal. Apay. Ang luto ko ba yung bulak ka nang? Aday? Amsat. Ngimti kaya't nalaing, irespetong iti naganak mo. When no iti bagikin iti diyak mo. Mairespeto.
Sabi niya, di niya kaya tangasawin. Ireres mo. Dati nga ron, panagadal, panangamu niya kinapuno, may ires mo di niya bagim, ada pa'y maawam. Sabi di, di niya panagadal tayo. Panangamu di niya ay nagkapuanan. Nung kasano din ang biyag, kinikasano tayo ang biyag. Hadya na kamsa, di niya susuro. Sa susuro may isang Diyos. Ay, di ka kapsat. Nyamin, iti reliyon sa Balimet. Nasa di kita. Sa relihiyon, di ba naman? Diba? Sabagat, wala namang silang irerespeto na magulang. Diba, yung Diyos lang. Yung Diyosan lang nila. Hindi naman yun ang magulang nila, hindi. Kaya, pinupuri lang, Ama, yung Diyos Ama. Paano yung nagmulan ng katawan? Paano naman yung pinagmulan ng katawan? Wala sa kanila yon, sapagkat yung Ama lang ang pinupuri. Kaya, ibang araw ang pinupuri ng mga relihiyon. May magpupuri sa Huwebes, may pagpupuri sa Sabado, may magpupuri sa Linggo. Pero pagpupuri lang, hindi pakilala yun. Iba ito kasi. Ang katuruan ito ay hindi pagpupuri kundi pagkilala sa Diyos na pinagmulan. Kaya nga. Kasi ang Diyos mismo ayaw niyang purihin siya. Kundi kikilalanin. Yun na nga. Kikilalanin. Ang sabi ni Soriano noon, ang gusto ng Diyos, sabi niya na makapangyarihan ay hindi mo purihin sa kanyang kapangyarihan, kundi kilalanin mo siya, Ama. Sinasabi ni Soriano noon yun. Pero bakit? Kasi, pinupuri nila ang Diyos, sinasampalatayan ang Diyos, pero hindi naman kilala yung Diyos. Kaya ang tanong sa kamembro na noon, pinapaurihan mo na ba ang magulang mo? Sabi niya, inalayan mo na ba ang magulang mo? Hindi ba po? Hindi niya nagdalong. Si Kristo, mabuti pa si Kristo, pinapurihan mo, magulang mo hindi. Sinasabi ni Soriano yun. Bakit hindi paliwanag? Kasi ni Soriano, ang magulang ay pinagmulan ng buhay. O yun po ang lumika sa atin. Hindi paliwanag. Pero ang sinasabi niya lang, ang Diyos po ay tawagin nating Ama. Bakit? Bakit mo naman tawagin ang Ama? Tawagin Ama, Diyos. Kaya kasabi na mga Martiniano tinatawag natin